Top or bottom? Ano, shirt or ano mas gusto mong bilhin? Yung t-shirt or yung pantalon? Ano iniisip nyo? May laman yung sagot mo. Kasi kakakasal lang din. Sabi mo ba ganyan lang? Teka lang, di ba yung delulu, yun yung ibig sabihin, yung ano, grandparent mo na lalaki? Delolo? Baka mabilis pa po rin. Sabi, energy niya wait. Solid. Solid District 5. Hello Q-Citizens! Ako si Konsehal Joseph Joe Visaya mula sa Serbisyong Visaya, Serbisyong Subok na ng Distrito 5. Hello Q-Citizens! Ako si Konsehal Alfred Vargas ng Distrito 5. Solid tayo, pamilya tayo. Hello Q-Citizens! Ako si Konsehal Ram Medalya ng Distrito 5, Ramdamang Serbisyo. Hello Q-Citizens! Ako si Konsehala Shai Liba ng Distrito 5. Hello, Q-Citizens! Ako po si Konsehala Aiko Melendez ng Distrito 5, nagsisilbi ng may aksyon at malasakit. Hello, Q-Citizens! Ako si Councilor Mutia Castelo ng Ikalimang Distrito. This or that, kasama natin ang District 5, solid District 5 councilors. Medyo madali lang muna, no, Dere? Flowers or chocolate? Flowers. Chocolates. 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 Prito o sabaw? Sabaw. 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 Calling or texting? Texting. 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 Calling. Ako texting kasi laging mahina yung signal. Nice one, Consi Albert. Past, present, or future? Ako present. Kasi pag iisipin ko yung past, wala, tapos na yun. Pag iisipin ko naman ng future, mag-worry lang ako. I just want to enjoy the present. Okay, great. Ikaw naman? Present, please. Ako present. Kasi you live for today, not for your past or for your future, because nobody knows your future, di ba, Vice? Only God knows your future. So you just live for today and live the best of your life. Present then, because you savor the moment, you enjoy the moment, and live your life to the fullest every day. Naks naman. Ako, future Vice dahil you learn from your past and present. Utak o puso? Start tayo kay Ram. Utak. Utak. Puso. Ako rin puso. Utak. Siyempre puso po. Quality or quantity? Quality. Quality. Quality all day. Quality ako. Quality rin. Quality. Improve your weakness or strengthen your strength? Ako, I will strengthen my weakness. Kasi, Vice, pag kayo walang namang perpektong tao sa mundo, Vice, di ba? You're always open to change. When you change for the better, yung weakness na yan, magiging eventually strength mo din. Ako, improve my weakness din para nag-i-improve ako as a person. Ako rin po, improve my weakness. Improve my weakness. Improve my weakness din, Vice. Ako, strengthen further my strengths. Kasi yung mga hindi ko kaya gawin, mga weaknesses ko, hihingi ako ng tulong sa iba. Pagsasalita o pakikinig? Ako pakikinig kasi for me, seek first to understand before being understood. Pakikinig. Pakikinig din ako, guys. Pakikinig din ako, Vice. Pakikinig din, Vice. Pakikinig din po. Thank you. Pag-ibig o pangarap? Siguro para sa akin pangarap. Ako rin pangarap. Ako rin, Vice, pangarap. Pag-ibig. Ako na. Pangarap. Ako pag-ibig kasi pangarap kong umibig ng lubos. Nice one. Ayos ba, ayos ba? Anong sinasabi mo with District 5? Yes! Afam. Amerikano. Pagkain. Amerikano. A foreigner. Tama, tama. Sige. Wala Ba't iba yung akin? Pero yung abbreviation niya is... A foreigner assigned in Manila. Tama. Alam Sige. na. Oh my God. Alam mo na yan. 1 point na siya. Deserve. Deserve. For the cloud. Cloud chaser. User. chaser. Oo. Yun pala yun. Vlogger. Vlogger eh. Alam niya eh.
Walang pake. Chika lang. Eme. Chika lang. Joke. Ha? Chika lang. Eme. Eme lang. Parang Chill, joke chillax. lang. Joke lang. Oh. Parang char. Ganun. Char. Tama. Okay. Charing. Sana all, sana lahat. Oo, sana lahat. Meron. Yeah. Quiet. Cheese. Oh my God, meron palang ganyan. Ano din yung cheese? Okay, next. Through the fire. Ay, ano The yan? fire. Galit? Through the fire. Ano yun, Vice? Fire. Parang hindi Through na. the fire. Through the heart. Di ba kanta yan? Siya kakan? Tama. Ayos. True. Tagal ka nag-process. Totoo. Bumubulo siya. True. Ang sasabihin sa true yan. Totoo yan. Ah, totoo yan. Alam mo na. Gamitin ang session mamaya. Oh, nako, trivia to ah. Amakana akla. Di ba pa Tama Tama ka na, na. tama na. Ah, okay. FR. Friends run for sure. For real? Tama. For real. For real. Ah, for real, for real. I'm home. Charot. Ang hirap. Ano yan? In my honest opinion. Just woke Just woke up. Okay. Next. Football. Charot. For... ano yan? Friends? Ha? French? Sabi mo FFTV? French? Friends sa... Hindi. Hindi. French. Pwede clue, Vice? Yung first word lang. Fresh. Fresh? Ah, Fresh. Fresh from the bat. Yeah! Oh my God! Fresh. Welcome again. Kasama natin ang District 5, solid District 5 counselors natin para sa segment 3, Advice with Brother G. So, let's start. Have you ever had to go through a trial or meron ka bang pagsubok or crossroads na kinailangan pagdaanan? And anong ginawa mo para makatawid ka dun sa pagsubok na yon? Vice ako, it was 2011, coming from a losing elections. And then I was offered by ABS-CBN to do my comeback soap opera. Ang ginawa ko sa sobrang excitement ko, syempre Vice, kailangan na comeback ko. It has to be something grand, big. But I went through this parang enhancement sa face. Okay? Kasi alam mo naman yan, Vice, you can relate. Alfred, makaka-relate ka. Ang mga artista, ang puhunan talaga natin, isang mukha natin, lalo na pag dramatic actress ka. So I went to this clinic, Vice, and sabi ko, gusto kong maging contour yung mukha ko. Only to find out, yung doctor na gumawa ng procedure na ginawa sa mukha ko wasn't really a doctor na derma or na talagang who focuses on the face. So, she was an opta. Ang mali ko, kasi nga sponsor ko siya bilang artista, di ba? You get to promote them in exchange of freebies. So, I went through that procedure and then after 2 days, namagay yung mukha ko and then nagkaroon ng pus, nagkaroon ng pimple, nag-breakout ako. And then, ang taping ko nun, Vice, from that procedure, siguro I was just given a week. So imagine mo, Vice, na parang paano ako haharap sa tao na ang ina-expect nila was yung comeback ko was with a big bang. And of course, Vice, dramatic actress ako nakilala, ang shots ko laging close up. Nakatutok sa amin kasi yung luha namin. So, na-depress talaga ako, Vice. It came to a point na one night, nandun ako sa veranda ng bahay namin, I wanted to jump off. Hindi alam ng lahat yan. Kasi I wanted to end my life because I'm a single mom. I have 2 kids who depends on me. I'm a breadwinner. So parang feeling ko, eto na nga lang ang meron ako, which is my career. Na feeling ko, pag bumalik ako, huhusayan ko naman because nakilala ako from being a child star, Vice. So sabi ko, pagka nasira pa yung mukha ko, anong babalikan ko? So, dun ko nakilala si Tita Connie Reyes. Sa isang grocery, of all places, Vice, ang makikita ko si Tita Connie. Nag-grocery ako, nakatakip ako, bandana. Hindi ko alam kung paano ako nakilala ni Tita Connie.
Kasi nagka-disguise ako dahil nahihiya ako eh. Because nagkaroon ako ng trauma nun, Vice, nung isang fan, nagpa-picture, nakilala ako dahil siguro prominent yung boses ko rin, Vice eh. Nagpa-picture sa akin, pagtalikod, oh my God, anong nangyari sa mukha niya? Di ba dati ang ganda-ganda niyan? Ang pangit niya. Na-depress ako. And then after 3 minutes, nakita ko si Tita Connie approaching me. Sabi niya, anak, pag-pray kita, pray over. Imagine mo, Vice, sa grocery to sa Lustans, I will never forget that day. Nag-pray over kami, sabi niya, in Jesus' name, you will be healed. So ako talaga, I surrendered everything. And then she texted me the following day, sabi niya, gusto mo mag-cell group tayo, tututukan kita. And then that's when I became a Christian, Vice. Tuloy-tuloy yon, nagpabaptize ako because hindi ko alam miracle. Naniniwala talaga ako sa miracle, Vice. And then after 6 months of constantly praying to God and surrendered everything to Him, here I am today, Vice. So I owe it to God. I owe it to Him. I owe everything to Him. Kaya ako, lagi pagka tinatanong ako, bakit ka naging Christian? Bakit ka naging born again Christian? Kasi nung mga panahong walang taong gustong maniwala sa akin at walang gustong dumikit sa akin dahil bagsak na bagsak ako, there was Jesus in my life. And also, if I may add, Vice, sa mga nanonood sa atin, QC citizens, too much of everything is bad. I became vain. Ayaw ni God yun, di ba? So, tinuruan ako ng leksyon ni God na sasabihin niya sa akin, Aiko, may kay maganda man ang mukha mo, anak kita, in my eyes, ikaw ang pinakamaganda. Nung ako nito 25 years old, tatandaan ko, yun yung age na parang puro failure na lang yung buhay ko in all aspects. So, mapa-studies, friendship, love, tas sa family, namatay pa yung lola ko na nagpalaki sa akin. So, parang sabay-sabay, all at once, nangyari siya. So, hindi ko kaya kasi knowing na youngest ako sa family, well-pampered, well-protected, well-loved, na pag may dumadating na trials, hindi ko talaga kayang i-handle yung problems, yung stress, hindi ko talaga. Hanggang dumating sa point na wala nang nakakausap sa akin na tao. Even my mom and dad, bigla nila ko iyak. Pag bigla lang lumuluha. Maglalakad ako, iyak ako na iyak. Kahit sana ka mapunta, alawin ko sarili ko, punta ako restaurant, punta ako mag-shopping, iyak lang ako na iyak habang naglalakad pala. Tulala. Parang dumating sa point na parang gusto ko nang i-end yung buhay ko. Parang ganun yung dating. Pero actually, I find comfort sa church. I think naman kasi any religion, pero pag naniniwala ka, you will be blessed. And parang dun ko lang nakita yung parang, I don't know, basta that time of my life, talagang very hurtful. Very unforgettable, very hurtful in all aspects. And actually, natatandaan ko pa, ang pinuntahan kong church, itong Claret. And then, I don't know, nung nagpe-pray lang ako habang umiiyak na umiiyak, parang feeling ko, merong Holy Spirit, parang may light na parang sa akin, na nung paglabas ko sa church, parang biglang lumakas yung loob ko, na parang hindi naman back to normal, pero hindi na yung gano'n na tuwing nakikita ko ng tao, umiiyak lang ako na umiiyak. So, parang after that, parang may huy, gumising ka na. Parang dito ako magpakatatag ka because that's life, you experience such para mas maging matatag ka na tao. So yun. So after that, medyo kasi hindi naman talaga ako yung religious talaga. I pray, I graduated sa mga Catholic schools. However, hindi ako yung, usually nagdadasal lang ako kapag may kailangan sa Diyos, which is mali. Dapat pagising mo sa umaga, dapat magdasal ka agad and you have to thank for your life. Buhay pa ako. Thank you, Lord, for my family, for all my blessings. And hindi man kompleto or hindi man perfect ang buhay ko, nandito pa rin ako, buhay, nakasama yung mga taong nagmamahal sa akin. So, yun na yung time na paunti-unti na naka-recover na ako sa lahat ng mga napagdaanan ko sa buhay. Well, Vice, actually, hindi ko pa talaga get over. Kasi every day is a struggle. Meron po, I have slight anxiety, I have anxiety attacks. Sometimes I have panic attacks. Although hindi ako nakaka-get over, parang namomoderate ko yung sarili ko. Lalong-lalo, it helps na ako ay isang introvert. I'm a homebody. So, basta quiet, everything is quiet. Tapos, I just listen to music. I just watch like shows. Okay na ako. Basta wala akong problema, okay ako. Hindi ako nagkakaroon ng attacks. And ako siguro talagang masasabi ko, rock bottom, mga dalawa. Una yung namatay yung mother ko due to cancer. Kasi she battled cancer for 18 months. Tapos akala namin okay na talaga.
So, maganda yung results, talagang umawak yung spirits niya, tsaka yung health niya. Tapos one day, biglang tinrider kami ng cancer. Tapos all of a sudden, ulila na kami ni magkakapatid. So, ako kasi mama's boy ako eh. So, hanggang ngayon, ganun pala, pag mawalan ka ng magulang, you will never be complete. Pero, because they will always be a part of you. So, tuwing Christmas, naiyak ako dyan kasi namimiss ko mami ko. Pag may nakaya na ano ko yung mga carpenters, tsaka aba, ayun, naalala ko mami ko. Tapos, nung deathbed niya, ang haba niya kinausap, yung mga kapatid ko, 3 kapatid ko. Tapos ako, sandali niya lang ako kinausap. So, ayan, 3 lang sinabi kasi nanghihina na siya. Ako huli niya kinausap. Sabi niya, integrity, compassion, competence. Yun lang sinabi niya sa akin. So, after nun, talaga na-depress ako. So, the way I dealt with it, nag-travel ako and I spent time with the people I love. Tapos, nag-pray ako sa, kay Jesus Christ, kay Mama Mary, tsaka kay Saint Ignatius. Pero pangalawa, matindi, recently, last year, life and death situation, nung nagbuntis yung misis ko, si Yasmin. Pag i-add, suma total mo lahat, mga 2 months kaming nasa high-risk pregnancy unit. So, takot na takot ako kasi baka umabot sa point na kailangan kong mamili kung isa sa kanila, yung ganon. To the point na kahit sa Instagram ko, tsaka sa Facebook, humihingi ako ng dasal sa mga supporters kasi for me, it matters so much. Tapos yun, sa awa ng Diyos, perfectly healthy ang anak ko. And pati yung wife ko, okay na siya ngayon. And my strength really comes from the Lord and from my family. Pero for me, that was really a time na sobrang down ako kasi I might lose my family. So, pero kapit lang. Tapos yun, akin, Jesus Christ, Saint Ignatius, Mama Mary, yung for me, na yun, tinatakbuhan ko palagi. Alam mo, Vice, first, bago ko sagutin yun, nung naririnig ko sila, yun nga napaisip talaga ako Kasi actually, tinanong sa akin yan, I remember when I was in college, tinanong sa amin yan kung ano yung biggest crossroad or anything na pinagdaanan ko talagang mabigat. I'm very thankful, Vice, na parang sa buhay ngayon, hindi ko masasabi na talagang yung trials, wala akong masasabi talaga sa buhay ko na talagang sobrang rock bottom ako. Lagi kasi tinuruan ako ng nanay at tatay ko mula bata ako talaga. Lagi niya sinasabi sa amin, una siguro sabi niyo Vice, yung faith Yeah. Every Sunday sabay-sabay kami magsimba. Parang lagi niya lang, parang required kami, Vice. Family. Required yun. Magagalit ang parents pag may na-miss kang isang Sunday Mass. Every October, every day yun, Vice. Meron kaming, kailangan namin mag-grocery, every day yun. Tapos magli-lead kami, bawat kapatid ko, every day. So parang, sasabi niya ng parents ko, syempre una, di ba pag bata ka, naglalaro-laro ka lang. Pero lagi niya sinasabi na, talk to God, kausapin mo lang yan. Parang, anything na problem ko, siguro yung sabi ko nga pag na-anxiety ako or hindi anxiety or something na problema ko nga, problema ng ibang tao, yung wino-worry ko. Alam mo, yun na lang siguro, Vice, yung wino-worry ko lagi. Hindi yung para sa akin mas wino-worry ko lagi is yung magulang ko. Kasi mahal na mahal ko yung nanay at tatay ko. Nag-worry ako pag may wino-worry sila. Kapag may naririnig ako about sa parents ko, alam mo yun, something na hindi nga para sa akin Siyempre. So yun talaga lagi sa akin Since bata ako hanggang ngayon, nag-worry ako pag malungkot tatay ko, pag may narinig ako something sa kanya, 'di ba? Yun yung worry ko. Siguro yung crossroad na lang siguro Vice last 2021. Pero hindi siya struggle, crossroad lang siya. Yeah. Siguro nung papasok ako dito sa public service. I think yun na lang naisip ko talaga na parang crossroad yun Sabi, introvert din ako, Vice. Masaya ako na mag-isa. Kasi from the time na nasa negosyo ako sa aming pamilya, mag-isa ako Ako rin yung lahat, nasa audit part ako. Mag-isa ako nagtatrabaho. Tumira ako ng college mag-isa, tumitira ako ngayon mag-isa. Parang sanay ako doon. Nung pandemic nga, Vice, for 6 months, hindi ako lumabas. As in, sa labas ng gate namin, hindi ako lumabas. Nandun lang ako sa, masunurin ako ng pandemic. Pero hindi ako na-anxiety. Wala akong, in-enjoy ko yun. Parang yung moment na hindi ako nalabas. Nagustuhan ko yun. Savor ko kasama ko buong family. Diba? Nakakatulong ako in other way. Pero nandun ako sa moment na hindi siya anxiety para sa akin. So, yun lang yung crossroad siguro masabi ko na yung decision ko na bigla akong nagulat, maraming nagulat talaga, even lalo yung mga kaibigan ko, na
napunta ako dito sa public service. And I think it's a calling eh. May purpose lagi kung bakit ako Amen, nandito. bro. It is. Yun yung lagi sinasabi, tao yung nagsasabi na may dahilan kung bakit ka nilagay dyan. And yun siguro, Vice, at ngayon nakita ko yun yung purpose ko dito. Diba? Mas marami pa at mas marami pang opportunity na makatulong sa iba. Siguro ako phase lang ng buhay ko. So may phase ng buhay ko siguro nung college ako. Let's just say, although hindi ko naman siya pinagsisisihan, I mean, it made me who I am today. Siguro nag-start siya college. Let's just say, sa aming magkakapatid, pinakamasakit sa ulo is ako. So, ganon. May time nung college na talagang kung umuwi ako alas 7 ng umaga, alas 8, tapos papasok ako, gusto ko siga ako. Parang gano'n. Gusto ko yung image na inaano ko nung college ko, siga ako. From time to time, napapatawag yung nanay ko. May time pa, yun yung time na parang medyo ano talaga ako eh. Nagdalawang isip na kasi tinatago ko sa mami ko yun sa airpod ko eh. So bali pinapatawag sila sa school, naghanap ako ng paraan kung sino ang pupunta. So tinago ko siya sa ilalim ng kamo yung sulat sa akin. Eh yung nanay ko, pumasok sa kwarto, naglinis siguro. Nakita niya, pinapatawag ako, ganyan. Nakailangan ko ng abogado, etc. Oh, grabe. Kasi may time na kita sa CCTV, nag-start yung gulo sa loob ng eskwelahan dahil sa akin, parang gano'n, etc. Tapos may times na, paano ko ba sasabihin? Basta, marami akong tinatago sa kanila na tungkol sa nangyayari sa eskwelahan na biglang lumabas, na ganyan. And may phase talaga ng buhay na medyo iba yung takbo ng isip. Yun nga, sinasabi ko, may time sa school noon na pag alam mo yung pag tinignan ka lang ng masama, nagre-react ka na parang mo tinitignan. Tapos bigla ka na ng away, gano'n. So marami akong, medyo, let's just say, makulay yung buhay ko nung college. Yes. And medyo nadala ko pa siya after college. No? So pag lumalabas sa Tomas, may times na nababan kami na makasama ko, ban kami sa ganitong lugar kasi hindi pwede, ganyan. Pero siguro parang may isang snap lang na siguro isang one night, nakaupo kami ng mga kasama ko, mga kaibigan ko na parang nag-uusap-usap kami, sabi, hindi ata pwedeng ganito tayo habang buhay. Bro, delikado. Parang puro kalokohan. And ang nakakatuwa dun, boys, parang bigla kaming sabay-sabay na nung mga kasama ko. And then, ang nakakatuwa lang ngayon, piloto na sila, abogado na, mayroon pang doktor, na nakakatuwa lang na yung mga kasama mo nun sa mga kalokohan, sa mga kung ano-ano, ngayon, okay na kayong lahat. Which is, sabi ko nga, kung di namin siguro na-experience yun, hindi kami matatauhan lahat. Ano yung isa sa mga most memorable experience mo while working as a public servant right now? Siguro, Vice, nung nag-start, hindi naman siya ngayon, yung first time ko. Yeah, Kasi nag-start ako sa public service. Bata ko eh. So, Nice, 15 years nice. old. So, yung SK nung time na yun, 15 to 17? Yes, 15 to 15. So, ang memorable sa akin is yung unang beses kong nanalo bilang isang public servant. And syempre, doon, actually yun yung naging stepping stone ko talaga, Vice. Doon ako may realization na may magagawa ako para sa mga kasama ko sa barangay. Nice. So, sa barangay Santa Monica. And feeling ko, Vice, yun yung, kaya hanggang ngayon, tinutuloy ko yung sa serbisyo is dahil nasimulan ako nung bata ko. And growing up, dahil si dad naman is konsehal. Nakita mo. Yun na din yung nakita ko. So, memorable talaga sa akin Yung pagpasok. Yung pagpasok ko. Memorable, Vice, dalawa eh. Una, memorable sa akin, yung unang pagbaba ko sa area. Unang-una ako nagpakilala. Kasi lagi ang bungad sa akin, lagi ako nakukumpara sa tatay ko. Pinagkakamalan akong tatay ko. Lagi nagugulat sila, bumata si Konsi Visaya, umangkad si Konsi Visaya. Diba? Pumuti si Manong Jo. Parang hindi po ako si ano. Kasi halos yung name namin, Konsehal Joseph Joe Visaya. Parang for 6 months, laging every barangay na puntahan ko. Kailangan mong paliwanag. Parang lagi akong gano'n na, ito na po yung mas batang Konsehal Visaya po. Tapos,
Pangalawang memorable talaga, Vice, ano yun eh, sa isang barangay sa Santa Monica. Pumunta ako doon, pag bumaba ko, may isang tao doon na tuwang-tuwa yung nanay. Kasi, bakit? Yung anak niya, high school graduate lang. Tapos, sa gulat siya, sabi niya, kamusta? Alam mo ba, yung anak ko, high school graduate lang, pero ngayon, supervisor na ng call center. Oh, wow. Parang, sabi yun, kasi dati, nag-training lang siya. Imagine yun, Vice, diba? Hindi siya college graduate. From call center training, nabigyan siya ng opportunity nun. Sumali lang siya, nakita lang daw niya online, sumali siya, tapos nagsimula lang siya through online. Then, after nyon, na-employ siya, ginalingan daw talaga nung anak niya na naging team leader. I think team leader yung term. Tapos ngayon, supervisor na siya ng napakaraming call center agent. Parang yung fulfillment ng Vice na sabi ng nanay na yun, kung hindi dahil lang daw doon sa opportunity na yun, di ba? Ngayon, natutulungan na niya yung buong pamilya. Nice. So, yun yung memorable sa akin na tumatak talaga. Ayan. Ako siguro dalawa. Siguro isang seryoso, isang medyo nakakatawa. Just last week, ayun, nag-grocery ako sa SM. May humabol sa akin na babae, tapos kinalabit ako. Tapos nagpasalamat sa akin. Sabi niya sa akin, Kongsi, pinahaba mo ang buhay ng tatay ko. Yun. Dahil sa tulong. Ako, para sa akin, yun yung nakaka-inspire para lalong pagbutihin pa yung trabaho. Yung nag-effect ka talaga ng positive change. Yung isa naman kwento, nung sinauna pa yung isang beses, may rally tayo nun sa Batasan. Tapos medyo umulan. So ako, hawak ko yung mic. Yung nasa baba ng stage, gumaganon sa akin, gusto kong kinamayan ko. Nung kinamayan, kasi parang kilig na kilig, masaya-saya. Uy, ganun siya. Kinamayan ko, may ground. Ako alam ko na ground kasi medyo ginanon ko. Siya akala niya, karisma ko lang. Akala niya, uy, dahil may naramdaman siya. Tapos ako tawa kasi minsan, yung term na yun, nakikita ko pa sila kasi doon lang yun sa may, latex. Nantatawa ako nung kasi parang yung kuryente, yung ground. Akala niya, kinilig lang talaga lalo. Tapos ako, quiet lang ako. Para isipin niya, kilig talaga siya. Meron community na pumunta sa akin. Sabi nila ay pumunta na dito sa lupa namin yung may-ari ng lupa. Pinapaalis na kami. In fact, dati gusto na ibenta sa amin, pero nagmatigas kami, nag-away kami. Tapos, nung lumapit sila, sabi nila sa akin, Konsi, baka pwede nyo kaming tulungan. Sabi ko, tatry kong kontakin, try natin kausapin. Baka may milagro na may mangyari. Pinadalhan po namin sila ng letter. Tapos, nung magmi-meet na kami, tumawag yung may-ari po. Sabi niya, ay, oo, kilala namin si Konsi Mutya kasi kamag-anak namin yan. Ako hindi ko alam. Hindi ko alam kamag-anak namin. Tapos sabi nung may-ari, pero hindi kami makakapunta today. Pero pupunta kami, iset ulit natin next week. So nung sinet namin next week, nagkaalaman namin, hindi ko sila talaga kamag-anak, pero kamag-anak po sila ng kamag-anak ko. So at least kilala namin and thankful ako na at least nakilala nila ako. Tapos, in the end, nagkausap-usap sila. Ngayon, nag-sign na rin po sila ng Memorandum of Agreement na ibebenta sa kanila yung kanilang lupa. At meron pa pong isa, Vice, na tinulungan ko rin po. Nasa kanila, nabili na po nila yung lupa, pero kailangan po nila ng tulong para magkaroon po ng isang measure para i-donate yung road lots nila sa Quezon City para maayos na yung buong community nila. So yun po yung dalawang memorable na projects na para sa akin. Kasi bago rin naman po ako sa public service, Vice. So, I always live sa shadow ng dad ko na siya na yung pinakamatagal na public servant. So parang may legacy na siya sa sarili niya. So nung unang salbo ko, lahat tuwing nakikita ako, anak ni Godi, or yung tatay mo nagpagawa nito, tatay mo tinulungan ako, tatay mo ganyan. So sobrang nakakataba ng puso na all praises sila sa dad ko. So nandun sa akin yung pressure na wait lang, dapat matapatan ko man lang kung di ko mahigitan yung mga nagawa na legacy ng dad ko sa Quezon City, specifically sa District 5. Well, ngayon, ang memorable sa akin, every time na nagbibigay ako ng serbisyo,
unti-unti na akong umaalis sa shadow ng dad ko, na I'm making a name for myself, na sometimes pag maglalakad ako, parang Konsi, natulungan mo ako paggamot yung mata ko, Konsi, na ano mo ko, nagkaroon ako ng kabuhayan dahil sa'yo, Konsi, yung mga small things which makes public service memorable. Pero merong isa na doktor, siguro fina-follow niya yung page ko, hindi ko siya kilala personally, and she's a private doctor nung trinace ko, na nagulat ako, yung post niya sa FB page, all praises. Dati, puro si Papa yung pinipraise. Tapos ngayon naman, na parang etong taong to, walang ganyan, dami-dami natutulungan, ganyan, pero hindi ko siya kilala personally. So, na parang sabi ko, eto hindi ko na-touch ang buhay nito personally, pero hearing praises sa mga nakikita niyang mga ginagawa ko at mga munting pagtulong ko dun sa mga tao, yun ang worthwhile na nagiging memorable talaga para sa akin. Kasi sabi ko nga, nung galing ako sa private for 15 years, iba yung pagiging competitive ko doon. Ibang-iba rin ngayon na nasa public service ka. Pero yung accomplishment and the true happiness of being a public servant, hindi matutumbasan ng kahit ano man na nakukuha ko dati nung nasa private practice pa ako. Nung unang term ko bilang counselor, District 2 pa, yun yung kasagsagan na yung mga artistang tumatakbo, hindi gusto ng tao yung clamor for us to run. So one time, nag-house to house kami na Speaker Sonny Belmonte pa ang mayor noon. So yung mga tao doon na dinadaan namin house to house, nagkataon may isang tumpok doon na may pa-shot. So napadaan ako. Sabi ko, hi. Sabi niya, sige nga kung totoong tao ka, mag-shot ka. So, syempre, parang yung naano ako, parang, oh my God, siguro pagka hindi ko ininom to, hindi ako iboboto. So pero meron na akong side na pasikat ako, advice, diba? Sabi ko, inumin ko to. Nag-shot ako. First time kong uminom ng gin bulag, Vice. Meron kaming rally ni Speaker. So sabi niya, sige, meron ka na dito. Kami, boto mo na kami. Bagong silangan to, hindi ko makakalimutan, Vice. So, nakadalawang shot ako na puno. So, eto na. Paglakad namin, gumigewang-gewang na ako, Vice. May rally kami. Sabi ko, magnanap lang ako 10 minutes. Kasi may 20 minutes rule. Yung nanap ka lang, tas okay ka na. So, nagnap muna ako sa kotse ko. Biglang mamaya, may kumakatok na sa van ko. Aiko! Boses ni Speaker. Oh my gosh. Pagbukas ko na, Speaker! Sabi ko kay Mayor pa nun, Mayor, yes, Mayor! What are you doing? We have a rally. You're the next speaker. You're making us wait. Sabi ko talaga, Mayor, I cannot talk. Pulang-pula kasi ako, lasing ako, Vice. So sabi ko, lesson ko talaga, hindi na. Kaya, nung isang araw lang, Konsi, di ba nag-uusap tayo tungkol sa shot-shot? Oo, nag-uusap kami. Naalala ko, sabi ko, ayoko na talaga mag-shot para na magpasikat. Kasi nga, nalasing talaga ako, hindi ako naka-attend ng rally. Hindi ako nakasimpa. Kasi, kulang ko sa practice, kuya. Hindi ako, hiyang-hiya ako kay Mayor Sonny noon kasi lagi akong huling nagsasalita bago siya. Ako nag-i-intro sa kanya. So, nung time na yon wala nag-i-intro sa kanya kasi nalasing ako. Yung memorable ko naman na service na naitutulong ko sa tao, I guess, ang pinaka-proud ako and proudest is yung GL. Kasi marami akong buhay na may sakit na naduduktungan ko pa yung buhay, yung mga cancer patients, at saka yung pasasalamat, inasay talaga, Vice, hindi mo matatawaran. Para higit pa yun sa isang trophy ng acting award every time they thank you for your service. So merong coffee shop na may team ng motor doon. So pagpasok mo, yung mga utensils mo is pyesa ng motor na nakakabit sa kutsara. Yung Distrito 5, blessed sa maraming malls. Doon sa isang area, 3 malls in one area lang siya. So, SM Fairview, Ayala, Fairview Terraces, saka Robinsons Novaliches. Kasi one time, naghahanap ako sa FB ko, sabi ko, looking for good fish balls. Pero nung natikman ko yung pinadala ni Councilor Ram, parang yun yung favorite ko. Kaya thank you, Councilor Ram. Yun. Secret ni Tita Menchi. Yeah, super sarap.